Nagsimula ang kwento sa isang babae na ini-interview. Sinabing bihasa siyang malalaro, pero siya ang nag-iisa na kayang labanan lahat. Isang lalaki naman ang nagsabi na palagi siyang matindi sa laban at walang hirap na pinapatay ang mga boss. Pero para bang ang dali lang nito. Lahat sila ay nagbigay ng mga interview na tinakpan ang mga mukha para sa anonymity, habang ang pangatlo naman ay nagreklamo na naipit siya dahil sa kanya, dahil nakuha nito ang 3 kills. Samantala, isang babae na nanonood sa live na paglalaro niya ang nagtanong kung cyber athlete siya. Lahat nagtaka kung sino siya, pero wala silang magawa kundi manood habang dumadagsa ang mga notification na panalo ang player na ito. Inatunayan ng mga tao na mas malakas ang mga teknik niya kaysa sa lahat ng iba pa. Kaya halos hindi siya matalo. Ang mga kasama niya sa team ay personal na nakakita sa kanya na nag-iisa na nilalabanan ang dosenang mobs nang hindi nasasaktan. Sigurado silang hindi lang siya basta malalaro, kundi isang tunay na henyo na walang katulad sa larong ito. Sa online, maraming nagtatanong kung si Sonny ba ay isang dakilang Diyos o isang karaniwan lang, isang nakatagong talento o walang kwenta. Sino ba talaga siya? Siya lang ang kayang linisin ang buong lugar, na kumikita ng gantimpala para sa sarili. Pero hindi dito nagtatapos ang kanyang pag-angat. Ang pinakasikat na laro ngayon ay Glory. Sa larong ito, ang pag-login sa account ay gamit ang isang espesyal na card. Naging karaniwan na ito sa mundo ng gaming. Mas naging kapanapanabik at kawili-wili ang mga cybersports tournament. Mayroon ding account na tinawag na God of War. Ang may-ari nito ay si Sonny, kilala bilang pinakamahusay na malalaro sa Glory. Bihira ang mga malalaro na tulad niya, at kahit ang mga katulad niya ay hindi umabot sa kanyang antas kahit gaano pa sila magsumika. Isang malamig na gabi ng taglamig, may pagpupulong sa base ng Team Era, kung saan nagsimula si Sonny. Pagpasok niya, ang unang sinabi sa kanya ay ibigay ang God of War player card, na tinugon niya ng walang pakialam. Napagpasyahan nilang ipasa ang papel ng team leader sa bagong recruit na si Sebastian. Ngayon, siya ang magiging may-ari ng God of War. Idinagdag ng manager na siya ang rookie ng taon. Ayon sa Professional Alliance, si Sebastian mismo ay maikling humingi ng paumanhin. Sinabi rin niya na agad niyang kinuha ang posisyon pagdating niya dito, pero walang pagsisisi sa mukha niya, puro ngiti lang. Biglang pumasok sa kwarto ang isang babaeng may blonding buhok, galit at malakas ang boses, nagtatanong kung paano sila naging bastos. Lahat ay nagulat sa bisita, na nagsabing si Sonny ang nag-iisa na nagpapalakas ng War God account. Galit na paulit-ulit na sinabi ni Marie na lahat ng 10 taon niyang pagsisikap ay nasa account na yon. Kaya hindi nila pwedeng basta palitan siya. Nilinaw ng manager na ang account ay pag-aari ng team, hindi niya personal. Sa 2 taon niyang pagiging leader, ang Era ay nasa pinakailalim ng ranggo. Dapat si Sebastian ang maglaro gamit ang God of War account. Sa ganitong paraan lang lalabas ang buong potensyal niya. Lahat ng kasapi ng team ay sumang-ayon. Galit na galit ang babae, hindi niya maintindihan kung paano nila nagawang sabihin yon. Pero nilapag ni Sonny ang kamay niya sa balikat para pigilan siya. Tumingin siya kay Sonny, na tahimik na umiling, na parang sinasabi na huwag nang ituloy ang gulo. Naubos na rin ang pasensya ng manager, kaya itinaas niya ang boses. Hinihingi na ibigay ang card kay Sebastian. Lumapit ang tahimik na lalaki na bahagyang nakayuko ang ulo, at nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan na tumagal. Inilagay ni Sonny ang kamay sa likod ng kanyang ilong. Lumapit kay Sebastian habang nag-alala si Marie sa kanyang mga kilos. Nang makita ang card, inisip ng rookie na lumipat siya sa halos patay na team para dito, para maging pinakamahusay sa mundo ang account. Inabot ni Sonny ang kamay, ibinigay ang hinahangad na card sa bagong dating. Nang makita ito, ngumiti ang blonding lalaki, hindi makapaniwala sa kanyang kaligayahan. Isang hakbang na lang siya para maging pinakamalakas. Kailangan lang niyang kunin ang card at simulan ang laro. Biglang natigilan si Sebastian na may gulat sa mukha. Tinanong si Sonny kung ano ang ginagawa niya, dahil ayaw niyang bitawan ang card. Sinabi ng blonding lalaki na nanginginig ang kamay ni Sonny. Maaring ilahad nito ang katotohanan ng potensyal ng War God, kaya humiling siya na ibigay ito sa kanya. Para mas maging kapanipaniwala, ipinangako niyang makikilala ang God of War ng bawat malalaro ng Glory, pero hindi ito umubra. Inagsabihan siyang umalis, pero unang itinaas ni Sonny ang boses. Tinanong si Sebastian kung gusto ba niya ang laro. Hindi niya maintindihan ang tanong kaya tumingin lang siya sa dating miyembro ng team, Era nang hindi masaya. Hawak pa rin ang card, sinabi ni Sonny na kung gusto niya, patunayan niya na handa siyang gawin ang lahat para dito, hindi lang puro yabang. Pagkatapos nito, binitiwan niya ang card, sinabi na alagaan ito, habang nagulat ang blonding lalaki sa kanya. Ang dating may-ari ng account ay papunta na sa labasan. Ayaw nang ituloy ang usapan na halatang walang patutunguhan. Sa sandaling iyon, tumayo si Sebastian mula sa upuan. Iritableng tinanong si Sonny na ulitin ang sinabi niya. Sinabi ng manager na wala silang card para sa kanya, kaya pwede na lang siyang maging coach nila. Kinumpirma ni Sebastian na sa galing niya, siya lang ang karapat dapat maging coach. Pero parang biro lang ang dating. Nakita si Marie na balisa, kaya nagdesisyon si Sonny na tatanggihan ang alok larong hindi para sa kanya ang pagiging coach. Humiling siya sa manager na kanselahin ang kontrata, at ngumiti itong may halong lihim. Malakas na sinabi ni Marie na mag-ingat siya, dahil malaking multa ang babayaran niya. Pero mukhang hindi ito pinapansin ng manager. Ngumiti ang manager, sinabing wala lang siyang sapat na pera para bayaran iyon, pero hindi ito umabot kay Sonny. Dagdag pa niya, sikat si Sonny pero palaging tumatanggi sa commercials o interviews. Malaki ang potensyal niyang kumita, pero wala pa siyang naidagdag sa team kahit sentimo, na nakakabaliw para sa potensyal niya. Dagdag pa, tinutulungan niya ang mga senior niya, kaya kakaiba na ayaw niyang tumanggap ng bayad. Tiningnan ni Sebastian ang lalaki at sinabi na sikat na malalaro si Sonny, pero wala siyang pera, at hindi niya alam iyon. Lumiko si Sonny, kalmado ang tingin,
at tinanong kung ano ang kondisyon para hindi siya magbayad ng multa. Kinuha ng manager ang notebook at sinabi na ayaw niyang palalimin ang usapan. Kaya inalok lang niyang ay anunsyo ang pag-alis ni Sonny. Sa ganun, wala silang problema sa multa. Nainis si Marie sa masamang ugali ng manager. Sinabi niyang alam niya ang patakaran na ang malalaro na mag-anunsyo ng pag-alis ay pwedeng umalis lang pagkatapos ng isang taon. Bukod pa rito, 25 na si Sonny. Kapag tumigil siya sa pag-insayo at paglalaro, hindi na siya makakasali sa team. Kinuha ni Sonny ang notebook mula sa manager at sinabi na matagal na siyang nagsisikap at walang masama sa isang taong pahinga. Pumirma siya sa pahayag, iniisip na matagal na nilang inihanda ang kontrata para sa pag-alis niya, handa na sila. Habang sinusuri ng manager ang aplikasyon, lumabas na si Sonny habang hinihiling ni Marie na huminto siya. Hindi pinansin ng ibang miyembro ang kanilang pag-alis. Nakapaligid na kay Sebastian at binabati siya bilang bagong leader. Paglabas nila ng gusali, sinabi ni Sonny na ang lamig ngayon, kaya sinabi niya kay Marie na huwag na siyang samahan. Nagpause si Marie, nagtatanong kung ano ang gagawin niya ngayon. Hindi mapakali dahil ang dali lang niyang naalis. Winala ni Sonny ang kamay at sinabi na magpapahinga siya ng isang taon bago bumalik, walang emosyon sa tinig. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglakad. Nakatayo si Marie, basang-basa ang mga mata sa luha. Habang naglalakad sa kalye, naisip ni Sonny na balang araw magbabago ang lahat, kahit ayaw niya ng biglaang pagbabago. Bukod pa rito, sobrang lamig talaga ngayon. Huminto siya sa labas ng isang establishmento na natatakpan ng niebe. Iniisip na ang unang gagawin ay maghanap ng lugar para takasan ang lamig. Hindi na nag-isip pa, pumasok siya sa masayang internet cafe para mag-relax at mag-enjoy. Lumapit sa manager at nagtanong kung pwede siyang mag-stay sandali. Humingi ang babae ng ay para ay check-in siya. Nang tumingin sa paligid ng computer room, napansin niya na malaki pala ang lugar. Sinabi ng manager na 47 pala ang bilang ng mga upuan. Nagdasalamat siya at lumabas sa halway. Hindi narinig ang babaeng nagsabi na kunin niya ang ay habang nanonood siya ng drama. Naglakad pa siya ng kaunti at nakita ang lugar ng kanyang upuan. Pero nagdesisyon siyang maghintay. Nang makita niya, okupado na ang upuan ng isang babaeng mabilis na tumatapat sa keyboard at mouse. Napansin niyang naglalaro ito ng Glory, pero hindi siya naiinis. Sa halip, pinagmamasdan niya ito ng mabuti. Sumigaw ang babae na papaputukan niya kahit ubos ang mga bala niya. Ang sobrang malakas na babaeng iyon ay si Shani. Sa ngayon, nakikipaglaban siya sa isang lalaki. Sinasabi na hindi siya tatakas at hinamon na tikman ang mga bala niya. Napansin ni Sonny na parang machine gunner ang laro niya. Naalala si Marie na palaging ganito rin maglaro, pero hindi ganito ka-emotional. Naalala niyang kausapin si Marie, na palaging nasa kanyang panig at laging naghahanap ng katarungan. Palagi siyang nagsisimula ng laro na may ngiti, pinapakinggan ang sigawan ng iba, at pagkatapos manalo, palaging humihingi ng paumanhin. At sa tingin niya, pareho silang nakakatakot kapag naglalaro. Ngayon, parang demonyo si Shani na pinapausahan lahat ng kalaban. Ayaw pababain ang volume. Nakakuha siya ng atensyon ng mga kalapit na malalaro na namamangha habang ibinaba niya ang ulo sa keyboard. Sinabi niyang natalo na naman siya. At nang lingunin, nakita si Sonny na nagtatanong kung kailangan niya ang computer na iyon. Inalis ang kanyang headphones, malungkot niyang sinalubong siya na umupo. Iniisip na natalo siya ng 52 sunod-sunod na laban. Pero 5 taon na siyang naglalaro ng Glory. Hindi dapat mas malakas sa kanya ang kalaban. Dapat ranked masterman lang siya. Habang seryosong iniisip ang kanyang kabuuang pagkatalo, may nagsabi sa kanya na ginagamit ng lalaking ito ang kanyang account. Napalingon si Shani na parang hindi makapaniwala, umaasang niloloko lang siya. Pero nang makita niya mismo, natakot siya. Tumakbo siya kay Sonny at naalala niyang nakalimutan niyang mag-logout kaya nag-alala siya sa pera at gamit niya. Inabot niya ang kamay, bastos na pinakiusapan ang lalaki na huminto. Tinanong ni Hitch kung sino ang nagbigay ng pahintulot na hawakan iyon, pero hindi siya pinansin. Inurong ni Shani ang upuan, tumingin sa screen at nakita niyang winasak na niya ang ring. Sa oras na iyon, tahimik lang si Sonny na nakatitig sa kanya. Namulat ang mga mata niya nang mapansin ang screen na may label na victory, na hindi niya nakuha sa 52 subo. Tinanong ng babae kung nanalo siya, pero nanatiling tahimik ang lalaki. Binigyan siya ng oras para magdiwang. Kahit si Shani, na beteano sa 5 taon ng paglalaro, natalo na ng 52 beses, at bigla na lang nanalo siya na parang walang nangyari. Tiningnan ni Sonny ang babae, hinihintay na matapos ang kanyang pagdiriwang para makapaglaro ng tahimik at makalimot sa problema. Ipinaliwanag niya na nakalimutan niyang lumabas sa laro. Nang umupo siya, nagsimula na ang laban. Tinanong ng babae kung gaano katagal ang laban. Sa kalmadong tono, sinabi ng lalaki na hindi pa umabot ng 40 segundo, na nagpa-freeze kay Shani sa pagkabigla. Humidit si Sonny sa kanyang mga palad, sinabing nagyayelo ang mga kamay niya. Kung hindi lang ay natapos niya sana sa 30 segundo, pero malas siya. Tumingin si Shani sa lalaki na puno ng excitement. Inisip niyang malakas siya, akala niya pro siya, naalala ang pinakamalapit na team sa kanila. Tanging Gorgeous Era lang ang malapit, pero kilala lang niya ang lahat doon kung pro na hindi nagpapakita ng mukha. Inisil ni Shani ang kanyang mga labi gamit ang mga palad. Muling tumingin sa lalaki na gulat, napagtanto na siya pala ang paihong Sonny na katabi niya. Samantala, kalmado lang na inayos ng lalaki ang kanyang headphones, nagpapanggap na walang espesyal na ginawa. Hindi makapaniwala ang babae sa kanyang swerte, dahil ngayon ay may professional player na katabi niya. Gusto niya siyang tanungin kahit ano, inabot niya ang kamay para hawakan siya, pero huminto sa huling sandali. Inisip niyang baka ayaw ni Sonny na ganoon dahil antisocial siya, kaya nagdesisyon siyang huwag na. Para hindi maistorbo ang lalaki, maingat na nilampasan ni Shani siya,
para kunin ang lahat ng impormasyon mula sa receptionist. Mabilis na tumakbo sa babae sa likod ng counter. Malakas na humingi ng tulong dahil napakahalaga nito. Hindi pa man sumagot ang babae, tinanong ni Shani kung anong pangalan ang nakarehistro sa taong nakaupo sa area C. Upuan 47. Agad ibinigay ng receptionist ang pangalan, na ikinatuwa ni Shani dahil tama siya at sobrang swerte. Kumuha siya ng pad at panulat para hingin ang autograph niya. Dagdag ng receptionist na nakalimutan pa niya ang I niya. Nang lumingon, naalala ni Shani na totoong pangalan ang ginagamit sa pagrerehistro dito. Kaya humiling siyang makita ang mapa. Nang tiningnan ang I, napansin niyang Shani ang pangalan. Naisip na magkapareho lang sila ng pangalan. Nahulog ang panulat at notebook sa sahig. Halos umiyak si Shani dahil umaasa siyang nakilala niya ang isang sikat. Nang bumalik siya sa lalaki, iniabot niya ang I. Sinabing nakalimutan niya ito sa front desk. Nagpasalamat siya at tinanong kung nagtatrabaho siya dito. Malalim na huminga ang babae. Sumagot na siya ang may-ari ng lugar, kaya minsan nagpapahinga lang siya. Sagot ni Sonny, nakita niya ang job ad. Tapos tinanong kung paano ang aplikasyon niya dahil sapat ang kakayahan. Dagdag pa niya, gusto niya ang mga terms. Umayag si Shani, iniisip na gusto rin niyang makilala siya ng mas mabuti at hindi masamang dahilan iyon. Ngumiti siya at sinabi na kung gusto niyang magtrabaho, may kailangang gawin, talunin siya sa laban sa Glory. Binasa ulit ni Sonny ang ad, tinanong kung ganoon ba ang nakasulat. Pero ngumiti si Shani at sinabi na gawa-gawa lang niya iyon. Akala ni Sonny magaling siya sa huling laban, kaya gusto niyang malaman ang kakayahan niya. Tapos sinabi na hindi niya siya matatalo. Tinanong ni Shani kung bakit. Sagot niya wala siyang account para makipaglaban. Wala ring level o gear. Tumingin si Shani na nagtatanong. Sabi niya hindi siya maniniwala. Pero dagdag ni Sonny may account siya, pero ibinigay na niya. Napansin niya na kung puro galing lang ang laban, malaki ang halaga ng account niya. Mabait siya kasi ibinigay niya ito. Umayag ang lalaki. Tapos may tanong na kung magsisimula siya ngayon sa bagong server. Naintriga siya. Sabi ni Shani, magdiriwang ng ika-10 anibersaryo ang Glory sa hating gabi. At doon ilulunsad ang bagong ika-10 server. Kaya pala ang dami ng tao. Ngumiti ng matamis ang may-ari ng computer club at sinabi na naging tradisyon na ang magbukas ng bagong server tuwing kaarawan. Maluwag ang mga braso, masiglang sinabi ni Shani na ang ika-10 server, na matagal nang hinihintay ng marami, ay ilulunsad ngayong hating gabi. Nag-atubili si Sonny, sabi niya, sa pagkakalala niya, pwede ako magpre-register para handa ng maglaro sa bagong server. Nagulat si Shani at pumayag. Dagdag pa niya na kailangan raw ng blankong account para doon. Nagtaka siya kung ano ang balak gawin ni Sonny. Binuksan ni Sonny ang pitaka at hinanap ang isang bagay, habang maingat na pinagmamasdan ng babae ang kanyang ginagawa. Nang makita ang card, sinubukan niya ito at ipinasok sa espesyal na device na agad nagbasa ng impormasyon. Nang makita ang card, tinanong ni Shani kung hindi ba sinabi niyang sumuko na siya sa kanyang account. Saka siya tumitig ng matindi sa monitor. Inadyak niya ang mesa at nagulat na sinabi na hindi pwedeng ganito, dahil ang mga ganitong card ay ipinamigay 10 taon na ang nakalipas. Kinumpirma ni Sonny na galing ang card sa unang draw. Tinanong siya kung 10 taon na siyang naglalaro. Maging si Bear ay nagsimula lang maglaro 5 taon na ang nakalipas. Napaisip siya na siya pala ay beteano na 10 taon na ang laro. Ngayon ay malinaw na kung saan nanggaling ang kanyang galing. Sinuko niya ang mga dating account para magsimula ulit sa bagong server. Lalo siyang naging curious kung sino siya talaga. Nang sabihin ng lalaki na tapos na siya, binasa ni Shani ang kanyang palayaw, Grimlord, at sinabi na ligtas na siyang maglaro sa bagong server. Hawak ang card, umupo si Sonny ng nakasandal. Naalala ang 2 taong kasama niyang nagsimula sa paglalaro ng Glory. Nilapag ni Shani ang kamay sa kanyang balikat at tinanong kung gusto niyang maging system administrator. Sabi ng lalaki, mas gusto niya ang night shift. Inabot ng may-ari ang kamay niya at iniudyok siyang sumunod. Iniisip na nakuha na niya ang pinakamahalagang tao. Napakapalad dahil gusto niya ang night shift, may dekadang karanasan sa laro, at ang aura niya ay parang totoong pro. Pagkaan ng ilang sandali, dinala niya siya sa apartment. Sinabi na kakaunti lang ang nakatira sa palapag na ito at siya na rin ang titira dito. Nang silipin ang apartment at ilapag ang kahon ng mga keyboard, naisip ng lalaki na hindi lang pagkain at dugo ang ibinibigay niya, maganda rin pala ang mga gamit dito. Kaya agad siyang nagpasya na iwan ang makapangyarihang panahon kahit walang malinaw na plano sa hinahara. At ngayon, sa kapalaran, dito siya nagsimulang manirahan. Sa oras na iyon, nagpasya si Shani na ipakita sa kanya ang bagong kwarto. Nang tumingin sa loob, napansin ni Sonny na hindi ito na-renovate. Sabi ni Shani, maaring hindi komportable sa simula, pero panandalian lang iyon. Inamin ng babae na wala siyang kailangan na dagdag na manggagawa at ang ad na tinitingnan niya ay matagal na. Agad na naintindihan ng lalaki kung ano ang problema. Pero hindi ito problema para sa kanya. Ayos lang sa kanya ang lahat. Tumingin sa orasan si Shani at sinabi na kailangan nilang magmadali. Hindi agad naintindihan ni Sonny ang sinasabi niya, habang masiglang hinawakan ng may-ari ang kamay niya at hinila. Sinasabi na malapit na magsimula. Lumingon siya at ngumiti. Ipinaliwanag na 7 na lang ang minuto bago magbukas ang ika-10 server, kaya kailangan na silang pumwesto. Tinanong ng lalaki kung gusto niyang simulan ang laro sa ika-10 server dahil maganda na ang account niya sa ika-5. Pero hindi siya pinansin ni Shani. Sa halip, tinuro niya kung gaano karami ang tao. Iniisip na lahat iyon ay para subukan ang galing niya. Sa oras na iyon, marami nga ang tao sa silid na masiglang nag-uusap tungkol sa pagbubukas ng bagong server. Hinila ni Shani ang lalaki papasok sa hall. Paulit-ulit na sinasabi na malapit na ang oras at hindi dapat mag-aksaya ng kahit 1 minuto o baka mahuli sila. Inaupo niya ito sa bakanteng computer.
Sinabi na kulang na ang oras kaya kailangan agad mag-login sa laro. Nakapasok sila habang malakas ang sigawan ng countdown ng 5 segundo at halos maghating gabi na ang orasan. Hinihikayat ang mga manlalaro. Matiyagang tumitig sina Sonny at Shani sa monitor na nagbibilang din ng oras bago sila makapag-login sa server. Nang umabot sa 0 ang timer, malakas na sigaw ng babae. Saka nagulat sa lalaki na nagbabasa ng beginner's manual. Sinabi niya na may dekadang karanasan siya sa laro. Kaya bakit nagbabasa pa ng gabay para sa baguhan? Ngunit sagot niya, matagal na siyang hindi nagbabasa nito. Tinanong ni Shani kung hindi ba siya tumutulong sa mga baguhan na mag-level up. Sabi na sayang ang galing niya. Sabi ni Sonny, hindi niya ginagawa yon. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Huwag sabihin na nagtatrabaho. Pero sinabi ng lalaki na trabaho niya ang maglaro. Masigla namang tinanong ng babae kung pro siya talaga. Kaya pala nanalo siya sa loob lang ng 40 segundo. Umupo siya ng nakasandal at tinanong kung nagretiro na siya. Tinanong niya kung paano niya nalaman iyon. Sumagot ang babae na naiintindihan niya. Dahil hindi na siya nasa ganoong edad, at bukod pa rito, mukhang isang karaniwang baguhan lang siya. Kilala niya lahat ng mga profesional dito, pero hindi pa niya narinig si Shani. Kaya nagtatanong kung sino ba talaga siya, kung hindi isang baguhan. Tinanong niya kung bakit sumisigaw siya, kung pinalayas na ba siya at ano ang dahilan. Iniisip na hindi siya makapasok sa linyo. Ang mga tanong na ito ang nagbalik kay Sonny sa kahapon. Nang ianunsyo ng manager na papalitan siya ni Sebastian bilang kapitan. Mula ngayon, ang account ng Diyos ng Digmaan ay sa kanya na, at kailangan niyang magbitiw. Nang mapagtanto ito ng babae, naisip niyang nakasakit siya ng damdamin. Agad siyang humingi ng paumanhin, sinabing kalimutan na lang ang sinabi niya. Pero kalmado lang ang sagot ng lalaki na ayos lang iyon. Inili ni Shani na aliwin siya, sinasabi na hindi pang huhusga ang 25. Kailangan lang niya ng practice, at makakabalik siya sa laban. Bahagyang umangat ang mga labi ng lalaki, saka sumagot na ganoon din ang iniisip niya. Kaya wala siyang panahon para magalit. Inisil niya ang kamao sa palad, at dahan-dahang sinabi na pagkatapos ng araw na ito, may isang hiling siya sa kanya. Humiling siya ng tulong para kumuha ng autograph mula sa isang tao. Nang tanungin kung sino, sinabi ng babae na kay Marie. At kay Sonny naman, kahit mahirap, ay medyo hindi siya gusto. Samantala, nagulat si Sonny na hindi siya naniwala na siya iyon. Malakas na sinabi ni Shani na walang nakakaalam kung sino talaga si Sonny. Hindi niya kailanman ipinakita ang mukha niya. Hindi sumagot ang lalaki na alam niya iyon. Tinanong niya kung gusto niyang malaman ang isang lihim. Agad na nakinig ang babae. Mahinang sinabi ng lalaki na siya rin pala ang Sonny. Yumuko ang babae, sinabi na gusto rin niyang umamin sa kanya. Siya pala si Marie. Tawa siya. Tinanong kung sino ang sinusubukan niyang lokohin. Inuulit ng lalaki na siya nga si Sonny, at sagot ng babae na siya nga si Marie, na sinundan ng isang awkward na katahimikan. Umupo siya sa harap ng komputer, sinabing ipagpatuloy niya ang pagbabasa ng kanyang gabay. Dagdag pa na kung may tanong siya, magtanong lang. Nagsimulang magkomento ng malakas ang lalaki tungkol sa gabay, at sinabi ni Shani na basahin niya hanggang dulo. Nakasulat na kung aling mga misyon ang sulit at alin ang hindi. Hinawakan ni Sonny ang ulo niya, nagtatanong kung talagang susundin niya ang gabay na ito. Iniisip kung ano ang pinasok niya. Nang matapos ang pagbabasa, gumawa si Sonny ng kanyang karakter, at nagsimulang sumabak sa mundo ng laro. Nang matapos ang download, nakita niya ang napakaraming level 1 na mga tao sa paligid. Hirap siyang makakita dahil sa mga palayaw. Tulad ng ibang REG, lumitaw ang karakter sa unang nayon ng mga bagong dating, kung saan nagsisimula pa lang ang bawat manlalaro. Biglang narinig ni Sonny sa likod niya ang mga yabag ng 12 ng paa, at mga sigaw na narito ang mga quest at item, at sino man ang may oras ay ang panalo. Inagmamasdan ito ni Shani, at ngumiti. Sabi na ganito talaga sa mga bagong server. Lahat gustong makaalis agad sa unang lokasyon. Nagtipon ang tao sa paligid ng isang quest character. Habang sinabi ng babae na karapat dapat ang larong ito sa pangalan nito. Hiniling niyang magmadali sa pag-turn in ng quest. Pero mahaba ang pila para maabot ang lola na nangangailangan ng kahoy. Mahirap rin lapitan ang ibang mga karakter. Pero may ilan namang mga quest na madali lang. Maraming nagsula sa chat na sinumang sumingit sa pila ay papaluhurin ng kanilang guild. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Sonny ang stats ng karakter, at sinabi na umabot na siya sa level 7. Nang masilip niya ng mabuti, napansin niyang may 300 at 40 skill points na siya. Kaya handa na siyang kunin ang mga unang kasanayan. Nang lapitan niya ang master, sinabi nito na nahanap niya ang tamang tao. Saka nagsimulang matuto si Sonny ng iba't ibang kakayahan. Agad na nagningning ang kanyang karakter. Tanda na matagumpay na natutunan ang mga bagong kakayahan, kaya kailangang subukan agad. Una, ginamit niya ang acceleration. Saka ginamit ang somersault, para mas mabilis makarating sa susunod na master ng pangunahing kasanayan. Ipinakita ng master kung paano lumalaban ang mga battle mage, at tinayuhan siyang matutunan ang Dragon Fang, isang mahusay na stone ability. Walang pag-alinlangan, pinag-aralan ng lalaki ang kasanayang ito, saka pumunta sa ibang master, para matutunan ang mga kakayahan sa atake at depensa. Dumami ang kanyang arsenal ng iba't ibang kasanayan, kabilang ang hiyaling, na makakapagligtas sa kanya anumang oras. Nagulat si Sonny at tinanong kung bakit marami siyang kakayahan, at bakit kumukuha siya ng skills mula sa iba't ibang klase. Dapat kasi magpalit ng klase pagkatapos ng level 20. Pero hindi siya makapaniwala na maglalaro siya ng walang klase. Dapat niyang malaman na ang mga walang klase ay pwedeng pumili lang ng kakayahan hanggang level 20 pababa. Pati lahat ng klase ay ipinakilala na. Tinanong ni Shawnee kung bakit ibinenta ni Sonny ang Bronze Sword, at bakit ibinenta niya ang nag-isang panimulang sandata, at paano siya lalaban ngayon. Hindi sumagot, diretso ang binata sa tagapangasiwa ng bodega, na inalok siyang kunin ang anumang gusto niyang panatilihin.
Binuksan niya ang pinto ng bodega at nilapitan ang kahoy na baol na may laman na kailangan niya ngayon. Nang buksan ang kahon, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula rito, kaya hindi agad makita ang laman ng baol. Kinuha ni Sonny ang payong ng 1,000 posibilidad, habang tinanong ni Shawnee kung talagang dito niya iniimbak ang mga gawang kamay na sandata. Akala niya, hindi basta-basta nakakakuha ng mga sandatang pila. Maraming materyales ang kailangan para gumawa ng ganong mga sandata. Habang isinusuot ni Sonny ang payong, lalo lang lumalalim ang kanyang pagkamausisa kung sino ba talaga ang lalaking ito. Kanina pa siya sinabihan na sobra na ito. Ang payong ng 1,000 posibilidad sa antas 5 ay mas malakas pa kaysa antas 1-0 na orange na sandata. Sa sandaling iyon, nagpa siya ang lalaki na pagbutihin agad ang sandatang ito. Iyan ang orihinal niyang layunin. Pagkalipas ng ilang sandali, narating ni Sonny ang birdeng gubat na nangangailangan ng 5 kasapi. May nagtipong tao doon na naghahanap ng grupo. Nang maglibot siya, napansin ang dami ng tao, pero pinili munang tingnan ang impormasyon. Kailangan niya rito ang ilang bihirang materyales para sa payong ng 1,000 posibilidad, pero kailangan niyang magbayad para hanapin ang nakatagong boss. Inaktiba niya ito para maimbitahan siya ng iba sa grupo, at biglang sumabog ang mga notifikasyon sa harap niya. Hindi naging mapili ang bayani at pinili ang unang imbitasyon na kulang ng 1 tao. Nang sumali siya, tinanong ni Sonny sa chat kung paano hahatiin ang loot mula sa nakatagong boss. May nagkomento na mahilig daw ang lalaking ito sa pangarap, tapos sinabi na ipapamahagi nila ang lahat ng reward ng patas. Nang pumayag si Sonny, inimbitahan ng leader ang lahat sa dungyon, at nagsimulang pumasok ang grupo habang hinihintay ang iba. Isang manlalaro na may palayaw na Sleepy Moon ang nagpaalala na mag-ingat at sundan siya, at magiging maayos ang lahat. 3 sa grupo ang nagsabing unang beses nila, kaya suwerte silang may veterano. Nagsimula si Sleepy Moon ng isang motivational speech, habang ang iba ay pumayag at natawa. Bigla, tinanong ng leader si Grim Lord kung bakit siya nagsusulat kung pwede namang magsalita. May sigarilyo sa bibig, nilingon ng lalaki si Shani na nakatulog na sa tabi niya sa mesa. Sinulat ni Sonny sa chat na hindi siya makapagsalita dahil may natutulog malapit. Nagulat ang grupo sa sagot. Sinabi ng lalaki na maliit lang ang dungyon, kaya hindi kailangan ng komunikasyon para manalo. Sinabi ni Sleepy Moon na hindi problema iyon para sa isang veterano tulad niya. Kung gusto niyang mag-type, hayaan siya. Ang mahalaga ay huwag mabagal. Biglang sumiklab ang malakas na hangin, kasabay ng pagkaluskos na papalapit. Nagkatinginan ang buong grupo. Kasabay nito, lumabas ang alerto ng sistema na papalapit na ang boss ng dungyon, Midnight Ghost Cat. Hindi makapaniwala si Sleepy Moon, sabi niya, anong tsansa na pag-usapan ang nakatagong boss, bigla na lang lalabas. Natakot na tinanong ng healer kung paano nila lalabanan ito, at ramdam ng grupo ang kaba. Sinabi ng leader na walang dapat katakutan. Siya ang magtatanggap ng atensyon ng boss kaysa magtago sa likod at hintayin na siya ang atakehin. Pero kailangan mag-ingat dahil napakabilis ng pusang ito. Ang mahalaga ay huwag magpanik, at magiging maayos ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang MT ang pangunahing tangke. Sila ang sumisipsip ng malaking pinsala, dahil sila ang may pinakamaraming armor at buhay. Sila ang unang umatake dahil sa provocation. Lahat ng atensyon ng kalaban ay sa kanila, kaya ang iba ang dapat umatake. Hanggang hindi hihigit ang provocation ng iba sa pangunahing tangke, pwede silang gumawa ng kahit ano para makapinsala. At kung magkamali sila at madistract ang halimaw sa kanila, sila ang papasok bilang off tank. Matapos ang paliwanag, sinabi ng lahat na naiintindihan nila. Kasabay nito, lumakas ang kaluskos at may mabilis na galaw sa mga puno. Nandito na ang boss. Hawak ni Sonny ang sigarilyo sa ngipin. Inihanda ang plano sa laban at sinilip muna ang iba. Wala nang nakapaghanda sa pag-atake ng hayop na pinili munang atakihin ang pinakamahihinang kasapi. Nawalan ng kalahati ng buhay ang anak ni Fallen sa isang iglap, dahil hindi niya napansin ang hayop na umatake mula sa likod. Halos mamatay na siya. Agad itong nilutas ni Sonny, inunat ang braso at ginamit ang spell na nagpapagaling sa kasama. Agad na bumuti ang kanyang kalusugan, at nagbasalamat ang lalaki. Sabi niya ay handa na siyang mamatay at hindi na kaya pang magpatuloy. Sumigaw si Sleepy Moon na kung magpapatuloy siyang nakatayo na parang estatwa, tiyak na ililipat niya ang mga kabayo. Idinagdag pa niya na nasa likod ang pusa. Nang lumingon, napansin ng lalaki at babae ang isang dambuhalang multong pusa na papalapit sa kanila, na ang mga dulo ng tenga ay naglalagablab ng asul na apoy. Walang babala, biglang sumugod ang hayop. Ayaw bigyan ng kalamangan ang kalaban sa bilang. Agad na sumigaw ang enchantress sa takot habang itinutok ng anak ni Fallen ang 2 pistola sa pusa. Nanginginig ang mga kamay niya. Ngunit hindi siya makaputok, kaya tumalon si Sleeping Moon para tulungan siya, at inilagay ang espada sa harap niya. Tinanggap ang suntok para sa sarili. Ang matutulis na kuko ng hayop ay kumiskis sa espada. Nagbuga ng mga spark na tumama sa ulo ng blonding lalaki, pero hindi siya umatras. Tinanong niya ang mga kasama kung bakit sila natatakot, dahil sa kanya ngayon, tiyak na makakakuha sila ng unang patay. Sa kanya pinutol ang espada diretso sa dibdib ng pusa. May tunog ng notification, tanda na na-distract ang halimaw sa tangke. Pagkatapos, iniutos niya sa iba na atakihin ang hayop. Agad na naging masigasig ang mga bagong dating. Sabi nila sa pamumuno ni Month, kaya nilang gawin ang lahat. Kaya naghanda na silang umatake. Lahat ay pumwesto, saka inatake ang halimaw mula sa lahat ng direksyon. Tinamaan ang pusa ng apoy at magic damage. Samantala, tahimik na tumayo si Sunny at nagpagaling sa grupo. Hindi nagmamadali na sumabak. Pinili niyang hintayin ang tamang pagkakataon. Inanood ni lalaki si Monthly at napansin na magaling pala siya sa mekanikal na kasanayan. Mahusay ang tindig at timing niya. Samantala, nilinaw ng leader na hindi baguhan ang Grim Lord,
kaya humingi siya ng tulong para alagaan ang mga bagong dating kasama niya. Idinagdag niya na siya na ang bahala sa cleric role. Kaya napaisip si Sunny na parang ginawang simpleng taga-suporta lang siya. Makalipas ang ilang segundo, bumaba ng husto ang kalusugan ng multong pusa, saka ito nagwala. Ibig sabihin, dumating na ang ikalawang yugto, kung saan mas malakas at mas mapanganib ang boss. Sa yugto ng galit, tumataas ang bilis at pinsala ng pusa. Pero dahil baguhan pa lang ang boss, limitado lang ang oras ng epekto. Hanggat kontrolado ni Sleeping Moon ang laban, hindi ito magiging problema sa antas ng laro niya. Sa panahong ito, sinabi ng leader na sobrang bilis ng boss kaya hindi niya ito matamaan, lalo na tapusin. Pero nang umabot sa pulang dugo ang boss, nagsimulang magkamali ng marami. Siguro natako siya o naubusan ng mana. Naglaro siya na parang ibang tao na. Sa parehong sandali, tinumba siya ng halimaw sa lupa, hindi binigyan ng pagkakataon na bumangon. Malakas at may sama ng loob na sinabi ni Monthly na napindot niya ang maling K, kaya hindi niya makontrol ang boss, saka pinakiusapan ang lahat na mag-ingat. Tahimik na pinanood ni Sunny habang nagpapatuloy ang laban, at handa nang umatake pagkatapos niyang makontrol ang atensyon ng boss sa sarili. Pagkatapos ng isa pang pagkakamali, tinanong ng leader kung ano ang gagawin dahil diretso itong tumatakbo sa kanya. Pero naghintay pa rin si Sunny. Samantala, malakas na sinabi ni Fallen Son na mamamatay na rin siya, kaya dapat ipagpatuloy ang laban. Saka sinimulang hampasin ng pistola ang halimaw. Pero walang epekto ang mga suntok sa halimaw, kaya hindi pinansin ang mga bala. Nang sobrang lapit ng pusa, naisip ng lalaki na hindi na siya makakaiwas, kaya hindi niya natamaan ang panalong suntok. Humingi siya ng paumanhin bago nawala, habang sumisigaw ang wizard na papatakbo na sa kanya ang pusa at nagkamali siya. Hindi tulad ni Fallen Son, sinubukan ng wizard na tumakbo, malakas na nagsabi ng tulong, pero nahuhuli na siya ng kuko ng pusa. Tumingin kay Sleeping Moon, pagod niyang tanong kung anong klaseng biro ito, at paano sila namamatay ng ganito kadali. Tinanong niya ang Grim Lord kung may mana pa siya, dahil kung pagsasamahin nila ang lakas, tiyak na mananalo sila ng walang problema. Pero nang tumingin siya sa itinalagang taga-suporta, nagulat siyang nakahiga ito ng relax sa ilalim ng puno. Saka ngumiti si Sonny at sinulat sa chat na ayos lang siya. Dapat unahin muna ang sarili. Mabilis na kumilos ang leader ng grupo, nilalabanan ang mga suntok ng multong pusa, ayaw tumigil. Halos ubos na si Month, hiling sa Lord na tigilan na ang pambubuli, at humingi ng healing dahil may dumudugo sa kanya. Sagot ni Sonny na hindi niya kaya, dahil kung gagalingin niya, mapipilitan siyang gawin iyon sa sarili. Kaya nangako ang blonding lalaki na hindi iyon mangyayari. Pero hindi siya nangahas sumunod sa utos. Patuloy na pinanood ang leader ng grupo na nakikipaglaban mag-isa sa boss. Sigaw ni Month sa chat na hindi siya magpapatalo, at pinakiusapan siyang maniwala. Nang tanungin kung ano ang gagawin, humiling siya ng mabilis na hinga. Sumulat si Lord sa chat na maayos ang galaw niya at pinipindot ulit ang mga buton. Tapos tinanong kung tumigil na ba siyang magpangga. Pero sayang, hindi niya kayang patayin mag-isa ang boss. Inabayaan niyang mamatay ang buong grupo sa isang siguradong patakaran na nagbago ng laro. Kailangan niya ng kahit kaunting kontrol. Ang natira lang ay piliin ang tamang sandali para magkamali. Atayin lahat ng kasama, siya na lang ang matitira laban sa pusa. Sa ganito, sigurado na ang buong gantimpala para sa kanya. Nang mabasa ito, naisip ni Monthly na naunawaan na ni Lord mula simula, at napagtanto niyang matalino ang lalaking ito. Sumagot siya na gusto talaga niyang alisin ang mga bagong dating, at sa kanyang sigaw ay nagdudulot siya ng takot, at hindi nila ito pinaghihinalaan. Sa ganitong sitwasyon, karaniwan ang healer na sinusubukang iligtas ang kanyang koponan gamit ang mga kakayahan. Sa mga gawaing ito, mapapansin ng boss ang sarili niya. Mamamatay siya pagkatapos noon, pero nagkamali si Month sa bilang. Palayo siya sa iba hanggat maaari buong oras. Pero imposible yon, ibig sabihin, sinubukan niyang gamutin ang lahat hanggat kaya. Pero baka nagawa niya ito ng perpekto sa gitna ng kaguluhan. Habang iniisip ng leader ng grupo ito, biglang tumalon ang isang multong pusa mula sa itaas at nakapinsala ng malaki gamit ang mga kuko. Napagtanto ni Month na mamamatay siya kung hindi siya bibigyan ng hex ni Lord. Kaya iminungkahi niyang kalimutan na iyon at ayusin na ang sarili. Habang nilalabanan ang halimaw at dumudugo, tinanong niya ang kasama, ano ang pinagkaiba? Hindi naman nila kilala ang mga iyon, at kung magtutulungan sila, kaya nilang manalo. Inalok niyang hatiin ang gantimpala sa dalawa. Malaking alok iyon. Pero ngumingiti si Sonny at sinabi na gusto niya ang lahat. Nagpasya si Mons na ipaalam kay Lord na siya ang pipiliin muna, tapos kukunin niya ang natira, pero hindi siya napaniwala. Tapos sumigaw ang lalaki na kung mamamatay siya, wala siyang makukuha dahil susunod siyang mamamatay, walang paraan para patayin ang boss. Sumulat si Sonny sa chat na hindi siya mag-alala para sa kanya. Tapos pinakiusapan ang leader ng grupo na mamatay na lang para tapusin niya. Napagtanto ng lalaki na ubos na ang mga argumento para makipagnegosasyon, kaya wala na siyang magagawa. Sa isang hampas ng malaking kuko, pinutol na Midnight Cat ang leader ng grupo sa gitna. Bago tuluyang naubos ang kanyang buhay at nawala, lumapit si Sleeping Moon kay Grim Lord, sinabi na babayaran niya ito. Nang marinig ni Sonny na wala siyang lugar sa ika-1-0 server, tumingin siya sa pulang mga mata ng boss na nagngangali. Ngayon ang kanyang oras para kumilos. Kinuha ng lalaki ang payong ng libong posibilidad mula sa likod, habang sumugod ang pusa para umatake. Mabilis siyang kumilos, pumwesto sa harap ng sandata at binuksan ito para baguhin sa nais na anyo. Sa sumunod na segundo, naging sibat ang payong, kaya napanatili niya ang tamang distansya mula sa mga kuko ng halimaw. Kasabay ng pagbabago ng sandata ay isang maliwanag na nagbigay diin sa masayang mukha ng bayani, handang sumugod sa laban. Pagkatapos, ginamit niya ang kakayahan ng mandirigma, Dragon Fang,
para harapin ng diretso ang galit na halimaw. Nang magising si Sonny, sumigaw siya na hindi sinasadya ang pagkakatulog. Mahiyap daw magpuyat sa edad niya. Napansin niyang may nagtabi sa kanya. Tiningnan niya si Sonny na patuloy na naglalaro ng walang iniintinding problema at inisip na jacket niya yon. Mukhang malalim ang iniisip niya, kahit hindi halata. Pero nalito siya sa amoy ng jacket. Nagtaka kung gaano nakatagal itong hindi nahugasan. Pero hindi niya inusisa ng malakas. Biglang napansin ng babae ang mga daliri ng lalaki na mabilis na kumikilos sa keyboard. Hindi tumitigil kahit sandali. Inisip niyang maganda ang mga kamay niya, manipis, mahahaba ang mga daliri, at maayos ang mga kuko. Hindi ito bagay sa hitsura niya, kaya tiningnan niya ang monitor. Iniisip na imposible na naipit siya sa bagong bayan. Napalawak ang mga mata nang makita niyang mag-isa niyang nilalabanan ang galit na boss at tinatapos ito. Narinig ng mga tao sa kalye na dumadaan sa internet cafe ang malakas na sigaw ng babae na nagtatanong tungkol sa unang pagpatay. Sinabi ni Sonny na astig yon. Siya ang kumuha ng unang patay sa nakatagong boss, solo pa, at tinanong kung paano niya nagawa. Sagot ng lalaki, walang espesyal. Lahat ng koponan ay namatay. Halos zero na ang buhay ng boss. Binati siya ng babae sa tagumpay na iyon. Natutuwa siya na ang unang pagpatay sa nakatagong boss ay nangyari sa kanyang cafe. Kaya inabot niya ang isang lata ng inumin, sinabing natutuwa siya. Ang unang patay ay mananatili sa talaan magpakailanman. Kahit na ang Midnight Cat at ang unang boss ay ibang kwento pa, dahil kakabukas lang ng server. Pero ang mga unang patay sa mga susunod na boss ay impossible makuha ng walang taktika at teamwork. Ito ay pagkain para sa mga profesional na koponan. Pagkatapos ay nagpasya siyang tingnan kung ano ang nahulog sa kanya. May 5 kuko ng pusa, isang wool breastplate, at ilang magagandang mahalagang materyales. Nakakuha rin siya ng skill book mula sa unang boss. Sa tuwa ni Sonny, tinanong niya kung ano ang swerte niya. Ang bilang ng skill points na maaring makuha ng isang max level na malalaro ay 4,000. At ang item na ito ay paraan para lampasan ang limitasyong iyon. Sa susunod na segundo, nagulat ang may-ari nang makita niyang ginamit ni Sonny ito agad, kahit na bihira ang item. Sabi ng lalaki na nakalink ito sa account at hindi pwedeng ilipat. Pero karamihan ay mag-iisip muna bago gamitin. Bigla nilang napansin ang chat kung saan isinulat ni Sleepy Moon na hindi tinutulungan ng bagong salta, na si Grimlord ang mga kasama para agawin ang hidden boss. Sunod-sunod ang mga kinopyang mensahe. May nagtanong pa na itigil niya, pero nagpatuloy siya sa pagbibigay babala sa mga manlalaro. Nang tanungin kung ano ang nangyayari at sino ang naninsulto sa kanya, nagpasya si Sonny na ikwento ang lahat ng nangyari. Pagkatapos ay sumigaw siya na walang hiya siya. Tumingin siya sa mukha ng kalmadong lalaki at tinanong kung galit siya. Pero sinabi nito na sobrang galit siya. Pero hindi ito halata. Hawak ang sigarilyo sa bibig. Sinabi ni Sonny na hindi dahil galit siya ay kailangang ipakita ito sa lahat. Dahil lalo lang itong magpapalala. Sandaling naisip ng babae na ngumiti lang si Sonny. Hindi nakakagulat dahil nakuha niya ang unang patay at isang bihirang item. Pero wala nang ibang reaksyon. Ayos lang, kahit na siniraan siya. Nanatiling paeho ang ekspresyon ng mukha niya. Sa maikling usapan nila, naglakad ang bayani papunta sa bagong lugar, kung saan may maraming tao ring nagtitipon, nag-aayos ng koponan. Habang papalapit sa gate, narinig niya ang mga bulong ng iba't ibang manlalaro na paminsan-minsan ay binabanggit ang kanyang palayaw. Pero hindi siya nalito. Sinabi ni Sonny ng malakas na ang Sleepy Moon na ito ay napakasungit na tao, dahil kakapasok lang ni Sonny sa system alert. Sa pasukan ng Burden Gubat, nakasulat ang pangalan niya. Sobrang kapansin-pansin niya, at ngayon, walang gustong makasama siya sa koponan. Alam na ng lahat ng manlalaro ang tungkol sa kanya. Bigla, nilihis ni Grimlord ang atensyon sa isang lalaking malakas ang tawa na agad niyang nakilala mula sa huling dungeon. Sumigaw si Sleepy Moon na pagsisisihan niyang pumasok sa server. Tapos inalok na mag-spam pa sila ng sabay. Sa paihong segundo, naisip ni Sonny ang isang plano para sabay na harapin si Monthly at makapasok sa koponan. Habang papalapit sa blonding lalaki, tinawag niya ito at kumaway. Nagulat ito at sumigaw nang makilala ang walang hiya na lalaki. Tinanong ni Sonny kung kulang sila ng isang tao. Kaya bakit hindi siya isama sa koponan para mag-pump ng sabay? Nakangisi, tinanong ng blonding lalaki kung ano ang problema. Akala niya humihingi ng awa ang lalaki, tinawag siyang kawawa. Napansin niya nang nagulat na may request silang natanggap mula kay Grimlord para sumali sa grupo. Kaya napatingin siya ng matagal. Kinumpirma ni Sonny ang sinabi niya. Dagdag na kulang sila ng isang tao, kaya pwede siyang isama. Nang tanungin kung may sakit siya, sagot ng bayani na nag-isa lang siya, kulang lang ng kasali. Alam ng lahat ang mga basic, kailangan ang teamwork. Nang marinig ang paliwanag tungkol sa basics, sinabi ni Monthly sa sarili na nakakainis ang lalaki. Pero hindi niya sinabi ng malakas. Hindi rin niya maintindihan ang tono nito. Talagang nagpasya siyang sumali, halatang may plano. Tinanong siya ng kasama sa team chat kung ano ang iniisip niya. Pinipilit siyang tanggapin ang lalaki. Pero nag-iisip pa rin ang blonding lalaki. Sobrang dami ng tao, kaya ayaw ng koponan nila ng gulo. Dahil alam nilang sila ang mali ngayon. Kailangan lang nilang tapusin siya doon. Sa isang lugar, 4 silang miyembro ng kanilang guild. Naisip ni Monthly na may punto iyon. At dahil hawak na niya ang sitwasyon, huwag na siyang sisihin. Pero siguradong tatapusin niya siya. May notification na sumali si Grimlord sa koponan. Napikit si Sonny. Hindi ba siya ang magnanakaw na nanira sa kanya? Nang tanungin kung bakit siya sumama sa kanila, sinabi ni Sonny na wala siyang sariling koponan. Pero hindi tinanggap ng babae ang dahilan. Sinabi niya na mas mabuti kung mag-solo siya. May maganda siyang sandata kaya pwedeng mag-pump ng mag-isa, hindi kailangang bumuo ng koponan. Pero kung isipin,
May silver weapon siya na ilang beses ang lakas kumpara sa normal na sandata. Wala namang saysay na makipag-team siya sa iba para dumaan sa berdeng gubat. Maliban na lang kung gusto niyang makipag-team para labanan ang nakatagong boss. Naalala ni Sonny ang kanyang unang panalo laban sa boss, at naisip niyang hindi iyon basta swerte, kundi planadong galaw. Paulit-ulit niyang tiningnan ang lalaki, tinanong ang sarili kung anong klaseng tao ang kinuha niya. Tapos sinabi niyang matutulog na siya at malalaman sa umaga kung patay na siya. Dinagdag pa niya na kung makakahuli siya ng malaking isda, yayain niya ito sa isang bagay, dahil sobrang swerte niya. Parang nararamdaman siya ng lalaki at alam niya kung paano kumilos para mapakinabangan ang kalamangan niya. Waving goodbye pero hindi tumitingin sa kanya. Sinabi ni Sonny sa boss na mag-inga siya at nagpatuloy sa paglalaro. Pagpasok sa luntiang gubat, bigla silang sinalakay ng mga lobo mula sa lahat ng direksyon. Sa pribadong mensahe, inutusan ni Monthly si Tyler na ipagpatuloy ang plano. Pagkatapos ipasa ang utos sa iba, sinimulan nilang itaboy ang mga halimaw pabalik sa Grim Lord, sinasabing nagkamali lang sila. Agad na naunawaan ng lalaki ang nangyayari nang mapansin niyang bawat miyembro ay nagpapadala ng isa pang di matay na halimaw sa kanya. Pero walang ipinakita si Sonny, kinuha lang ang payong ng libong posibilidad, habang pinalilibutan siya ng mga halimaw, walang pinapadaan. Tinanong ni Mont ang Lord kung kaya niyang harapin sila mag-isa. Dahil sayang naman mamatay sa mga mahihinang halimaw sa dungyon. Ngumiti ang lalaki at sinabi na huwag siyang tulungan, kaya ito mag-isa. Tapos sinuntok ang pinakamalapit na halimaw. Pagkatapos noon, nagsimulang kumalat ang mga halimaw sa mga suntok niya, at walang bisa ang sabayang atake. Madaling napigilan ng bayani ang atake. Sa mga nagulat na tingin ng mga kasama, pinatay ni Sonny ang mga lobo ng walang kahirap-hirap, hindi ito itinuturing na komplikado. Nagulat ang iba at nagtaka kung paano ito posible, at paano kaya ng isang baguhan na maglaro ng ganito. Napagtanto nila na isa siyang batikang manlalaro. Napansin ni Tyler na sa galing niya, kaya ng Lord tapusin ang raid na ito mag-isa, dahil hindi makatiis ang mga lobo sa kanya. Sinabi ni Mont na healer siya dati, kaya hindi niya alam ang galing niya sa laban, at wala rin siyang problema sa Midnight Cat. Sa madaling salita, sobra ang galing niya kaysa sa kanila, kaya napakadelikadong kalaban siya. Matapos patayin ang huling lobo, nilapitan ni Sonny ang mga kasama, na walang masabi sa nakita nila. Tinanong niya kung bakit nakatayo lang sila. Sumagot si Tyler na sobrang dali at boring. Malapit na silang umabot sa level 1-0, kaya nagdesisyon silang pansamantalang lumipat ng lugar. Sabi ng mga kasama, pumunta na sa Spider Cave. Nang marinig ito, sinabi ni Monthly na magandang desisyon yon. Hindi nila siya natapos sa Green Forest, pero hindi ibig sabihin ay hindi nila siya matuturuan ng leksyon sa Spider Cave, na mas delikado. Lugar ito na hindi inirekomenda sa level 1-0. Kahit ang mga bihasang grupo, iniiwasan ito. Pagdating sa Spider's Cave, nagsimulang magmasid ang grupo. Nakita ang maraming malagkit na kokon sa mga bangkay ng mga patay na mandirigma. Habang naglalakad, nilamon ng kilabot ang bawat malalaro, dahil ang lugar na ito ay nakakakilabot, lalo na sa mga mababang level. Inayagan nilang si Lord ang manguna, habang hindi nila alam na sa ilalim nila ay mga buto na may mga gagamba. Sa pribadong chat, sinabi ng mga kasama na nagsisisi na sila sa sinabi nila dahil kulang sila sa laro para dito, pero kailangan nilang magpatuloy. Ang iniintindi lang nila ay kung buhay pa sila pagkatapos mamatay siya. Dahil kung mawawala ang isa, mahirap silang makaligtas. Ilang oras pa lang mula nang magbukas ang server na ito. Kung hindi pa ito nahahawakan ng malalaking guild, ito ang magiging unang patay na boss. Nagdesisyon silang gamitin ang lalaki bilang pain, kunin ang mga resources mula sa una, tapos hulihin siya sa boss. Tinanong ni Sonny kung ano ang nangyari sa kanila. Sobrang tahimik sila ngayon, sinabi na may problema lang daw sila sa guild. Tinanong ni Tyler kung may dala silang antidote, pero sinabi ni Lord na wala, dahil wala itong silbi. Bigla, sabay-sabay nilang naramdaman ang mabilis na paglapit ng isang bagay, may kaluskos ng mga paa. Nang tumalon ang gagamba, nanlaki ang mga mata ng grupo sa takot habang nakatingin kay Lord na kalmado lang. Napansin ni Ten Sleeping Moon na may panganib na lumitaw. Ang birding gagamba sa paligid ay may lason. Naalala niya ang sinabi ni Lord na hindi siya nagdala ng antidote, kaya mamamatay siya sa lason. Sa parehong sandali, taliwas sa iniisip ng blonde, inihampas ni Sonny ang payong, pinatalsik ang gagamba sa isang sunto. Tumingala ang grupo at nakita ang gagamba na lumilipad sa itaas nila. Paikot-ikot, hindi makapagsama-sama. Grim Lord, nagpasya akong huwag hintayin ang gagamba na bumaba sa lupa. Sa halip ako mismo ang lumapit, tumalon ng mataas. Hindi makatakbo o makapagtanggol sa hangin. Napilitan ang gagamba na tumanggap ng 4 na suntok mula sa bayani. Naguluhan ang grupo. Akala nila panaginip lang na 4 na suntok ang sunod-sunod, pero totoo yon. Lumipad pabalik ang gagamba sa peder, binasag ang bato ng malakas, pero hindi ito nasaktan ng sapat para mamatay. May isang malalaro na narinig na kaya lang gawin ang ganitong combo kung lampas 170 ang bilis. Pero iba ang iniisip ni Tyler. Pagkatapos magpalit ng propesyon, may bonus sa bilis ng atake. Malaki rin ang papel ng mga sandata. Siguro may bonus sila sa bilis ng atake. Kailangan sobrang bilis, hindi bababa sa 200 para makagalaw ng ganun, at tila pati ulo nila hindi makasabay. Habang nagbubuo ng konklusyon, tiningnan ng buong grupo si Sleepy Moon. Nagtatanong kung sino ba talaga ang sinusubukan nilang gisingin. Samantala, pagkatapos ng 17 sunod-sunod na suntok, nakuha ni Sonny ang isang malupit na panalo. Tuluyang pinatay ang gagamba ng hindi nasaktan. Pero ngayon, lahat ng atensyon ng halimaw ay nasa kanya. Ang bagay, wala siyang lason dahil hindi siya natamaan kahit minsan. Nagtaka silang kaya ba ng isang level 1-0 na karakter na harapin ang 7 halimaw ng sabay-sabay nang hindi namamatay.
at napansin nila ang mahusay na galing sa pakikipaglaban at galaw ni Lord. Sa ganitong technique, possible ang impossible. Namangha sila sa lakas ng taong gusto nilang ipagtaksilan, kaya sumugod sila sa laban. Nagpa siya na hatiin ang laban kasama ang kapatid nilang si Grimlord. May isa na nagtanong na huwag sanang makialam sa laban ng maestro. Habang sinubukan ni Month na pigilan sila, tinatanong kung hindi ba nila siya papatayin. Nilamon ng inspirasyon at galit, sumigaw ang tatlong lalaki na nilinis nila ang lahat ng mabilis, dagdag pa na ang kanilang maestro ay MBA. Pagkatapos, gusto nilang pumunta sa boss, pero nauna ang boss, lumapag mismo sa harap nila, nagbuga ng alikabok sa hangin. Ang Spider King ay level 15 at may malaking buhay, mas malaki pa sa mga kasama niya. Naglabas ang halimaw ng nakalalasong ulap, kaya inutusan ni Tyler ang lahat na mabilis na uminom ng antidote. Inalok ng isa kay Lord ang inumin, pero sinabi nito na hindi kailangan. Tinanong kung paano siya maglalaro pagkatapos maapektuhan ng lason. Inalok ng bayani na tingnan ang status window niya. Nakasaad doon na lason pa rin siya, na nagpapatunay sa sinabi niya. Ipinaliwanag ni Sonny na hindi sapat ang antas ng antidote. Mas mataas lang ang level ng boss, saka nagmungkahi si Monthly na hindi sila mananalo. Humiling siya na magtiyaga at hintayin siya sandali. Saka bigla na lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Nang makita ng gagamba ang papalapit na bayani, agad nitong itinaas ang paa para alisin ang maliit na insekto sa daan. Lumapit si Lord sa kalaban, gumulong sa likod, iniiwasan ang paa at tinamaan ng diretso ang tiyan ng halimaw. Sapat na ang pinsalang iyon para butasin ang balat at magdugo ang gagamba. Saka mabilis na tumayo ang lalaki. Nang matapos ang hari, inutusan ni Sonny ang isa na pumwesto sa alas 1, at ang iba naman sa alas 7 at alas 9, na may distansyang 2 metro. Agad na naintindihan ng lahat ang utos. Pagkatapos, hiniling ni Lord sa maliit na tumayo sa alas 4, direkta niyang kinausap si Month. Napatigil ito sandali, sinusubukang intindihin kung siya ba ang tinutukoy, pero unti-unting sumiklab ang galit. Tinanong niya kung tinawag ba siyang Bobby, dagdag pa na nakakadiri iyon, pero pinakiusapan siya ng iba na huwag pabagalin ang grupo. Malakas na sinabi ng lalaki na blonde na tumahimik ang lahat, at hiningi kay Lord na huwag na siyang tawaging ganoon. Tinanong niya kung bakit sila dapat makinig sa kanya. Siya pa naman ang leader ng grupo. Nagpasya siyang hindi makikinig kay Lord. Pero sa ilalim ng kamalayan, naging 4 siya. Sumagot siya sa mga puna na pabor siya sa posisyon. Tinanong niya si Lord kung ano ang susunod na gagawin. Tiningnan ang formasyon ng grupo, hiningi ni Sonny sa leader na magdiyaga. Saka inutusan ang lahat na manatili sa pwesto at huwag gumalaw. Samantala, gumaling ang Spider King, tumalon ng napakataas patungo kay Sleeping Moon. Naguluhan ang lalaki, akala niya lilipad ito diretso sa kanya. Hindi ito mukhang estratehiya. Sinubukan lang nitong suklian ang pabor. Sa takot at galit, mental na nilapitan niya si Grimlord. Sinabing sobra na ang plano nito. Sumama siya sa grupo na parang walang alam, saka nagpakitang gilas ng isang kakaibang trick. Nang papurihan siya ng mga tanga at gawin ang lahat ng sinasabi niya, binabawasan nito ang kanyang halaga bilang leader. Bukod pa rito, naging tanga siya na nahulog sa bitag niya, kaya siya na ang pagtatawanan. Tinawag niyang mamamatay tao si Lord. Inihanda ni Moon ang sarili sa kanyang kapalaran habang nakatingin sa gagamba na lumilipad palapit sa kanya. Pero sa huling segundo, sumulpot si Sonny. Inilagay niya ang payong sa harap niya at napigilan ang atake. Kaya nailigtas ang pinuno ng grupo na hindi maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Sonny. Lumipad ang lalaki sa hangin at muling tinamaan ang gagamba. Itinaas ito sa ere at binigyan ng oras ang kanyang grupo. Sinabi niya sa lahat na ihanda ang kanilang mga kakayahan. Dahil magsisimula na sila, 1 oras, kailangan gumamit ng front kick. Napansin ng lahat na lumipat ang gagamba sa kaliwa. Kaya lumapit ito sa lalaking susunod na tatamaan. Ang nasa 9 na oras ay dapat gumamit ng mga matutulis na suntok. Tinanggap ang utos. Sinimulan ng lalaki ang pag-ikot ng kanyang espada. Ang susunod na utos ay gamitin ang dissection sa sinumang nasa 7 na oras. Lahat ay naisa katuparan ng walang kamali-mali. Sa parehong segundo, lumipat ang halimaw sa kanan. Kaya nawalan ito ng balanse at hindi na kayang bantayan ang magkabilang gilid ng sabay. Sa 4 na oras, si Little Monthly ang umatek. Tahimik siyang sumigaw nang muli siyang tawaging ganoon. Ang galit na yon ang nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas para umatake. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya kailangan ng mga utos, at tinawag itong maruming estratehiya. Inaalalayan nila ang gagamba pabalik-balik, parang pinball. Pero epektibo ang taktika, kaya hindi malaman ng halimaw kung sino ang lalapitan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba sa 0 ang Health Gain King, at lumabas ang system notification para sa unang patay. Agad na sumigaw ng tuwa ang tatlong malalaro, dahil nakuha nila ang kanilang unang patay, isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Kasabay nito, may ibang mga malalaro sa ibang kuweba ng gagamba na sabik din sa kanilang unang patay. Pero napansin nilang nauna na sila. Bastos na itinapon ng lalaki ang palakol. Malakas na sinabi na kailangan lang nila ng 0 segundo. Sa notification, napansin niya ang pangalang Grimlord. May nagtanong kung siya ba ang kumuha ng unang Midnight Cat Kill. Lumabas na siya sa 2 system notification. Inutusan ng leader ng Blue Stream Guild, Azure Stream, na kontakin ang lahat ng kanilang tao at ipaalam na imbestigahan ito. Pagkatapos, sa base ng Bluebrook Guild, sinabi ng isang miyembro na habang iniisip niya ito, lalo siyang nagalit. Sa katunayan, nangako silang makuha ang lahat ng record sa server na ito. Pero nabigo sa unang araw dahil 0 segundo lang ang nalete. At pinagsabihan siya ng kasama na tigilan na ang kwento, at tingnan si Azure Stream na mukhang nanghihina. Siyempre, hindi siya masaya. Dapat isa sila sa top 5 guilds. Lagi nilang nakakolekta ang unang patay bago ang iba. Pero may isang tao na 2 beses na silang nalampasan. Sinabi ng leader ng guild na naririnig niya sila,
hindi siya galit, kundi naguguluhan. Si Sleepy Moon ang nagdala sa kanya sa Green Forest. Sinabi niya na sinubukan ng Grim Lord na patayin ang kanyang mga kakampi para agawin ang unang patay. Ang Lord ay isang pro player na inarkila ng guild, pero ang mga kasama niya ay hindi mukhang mga eksperto. Sa madaling salita, kung tama ang kanilang ulat, nakuha ni Lord ang unang 2 patay sa pamamagitan ng mga utos na puro random. Walang nangahas magsalita dahil ang sinabi ng kanilang leader ay purong katotohanan na walang makakakontra. Bigla na lang may system notification na nagsabing napatay muli ang Spider Lord, pero ibang-iba na ang hitsura ng koponan. Maingat na binasa ng lahat ng miyembro ang mga notification. Iba-iba ang reaksyon, pero pareho ang konklusyon. Nagulat si Azure Stream dahil ngayon lang napatunayan ang kanyang mga salita at hinala sa harap niya. Sa pagkakataong ito, ang leader ng grupo ay si Grim Lord, at sa ilalim ng kanyang utos na patay ang Spider Lord. Nagpasya si Patok na magpahinga. Inalis niya ang kanyang headphones, hinimas ang mukha at malalim na huminga, dahil nabahala siya sa Grim Lord na biglang sumulpot. Nilapitan siya ni Simon, na nagsabing kailangan nilang makilala ang isa't isa ng mas mabuti, pero wala siyang ideya tungkol dito. Samantala, sa Spider Cave, isang maliit na grupo ng mga malalaro ang nakatayo sa paligid ng bangkay ng malaking gagamba na kakatalo lang. Sinabi ng isa na nang sinabi ni Lord na kaya niyang patayin ang hidden boss, hindi siya naniwala, at sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ginampanan niya ang mga papel ng attacker, healer, tactician, at tank, at pinamunuan sila sa laban. Kahit mga pro player ay hindi kaya yon. Sinabi ni Tyler kay Lord na 4 na piraso ng malakas na silk na gusto niya ang nahulog mula sa gagamba, pati na rin ang iba pang mga bagay. Nagpasalamat si Sonny, sinabi na gusto lang niya ang mga iyon, at pwede nilang kunin ang iba dahil karapat-dapat sila. Pero sinabi ng mga lalaki na huwag siyang mahiya, at dapat tumili siyang gumawa ng ibang bagay. Habang ginagawa nila iyon, napansin din nilang may isang bihirang purple na sandata na nahulog mula sa gagamba, na tiyak para sa isang swordsman. Kahit hindi ka gumagamit ng espada, kung isuot mo ito, siguradong makakatulong sa pagpapalakas sa hinahara. Nagbasya silang ibigay ito sa Grim Lord, dahil kung hindi dahil sa kanyang gabay, hindi nila makukuha ang mga ito. Pero sinabi ni Sonny na kung hindi dahil sa kanilang pagtutulungan, mas mahirap para sa kanya na talunin ang boss mag-isa. Nagulat ang lalaki, akala niya sinabi nitong mas komplikado kaysa imposible, na kaya niyang gawin ng walang tulong nila. Habang tinitingnan ang eksenang ito, lalo pang naiinis si Sleepy Moon hanggang sa nangahas siyang magsalita. Malakas siyang bumaling sa bayani para kunin ang atensyon nito. Tahimik na tiningnan ng huli ang sumisigaw at inis na lalaki. Itinuro ng blonde ang daliri sa kanya, na isang mahusay siyang malalaro, at inamin niya iyon, pero may gusto siyang sabihin. Nangako ang galit na lalaki na makikipagtagpo siya sa kanya balang araw, para labanan at makita kung sino ang mas malakas. Sa halip na sumagot, nanatiling tahimik si Sonny at tumitig sa lalaki na mabigat ang hininga, hindi komportable sa biglang katahimikan. Inili ng Lord na basagin ang katahimikan at binalaan siya ng walang pakialam. Alam niyang hindi agad darating ang sandaling iyon. Nagulat si Moon sa tugon na iyon, habang ang kanyang koponan ay nag-cheer sa kanya, na talaga namang astig. May isang nag-utos na tigilan ang pagtawa sa kanya, dahil ganyan dapat ang rivalries, habang ang mga kaalyado ay pinayuhan siyang sumuko. Nang lumabas ang buong grupo sa kuweba, tinanong ni Tyler at ng iba pang manlalaro kung pwede nilang idagdag ang Grim Lord bilang kaibigan. Nagising si Sonny na iniisip na kung hindi siya nagkaroon ng atake sa puso noon, nagretiro sana siya tulad ng gusto niya. Kung buhay pa siya at nalaman na hindi siya pumasok sa kolehiyo, gaano siya magagalit. Nag-ayos ang babae, naghanda, at pumunta sa unang palapag ng club. Sinabi niyang hindi siya nagsisi kahit minsan. Sa huli, pinaghirapan niya ito ng husto, kaya ngayon sikat na ang club at nakikita niya ang mga bulwagan na puno. 9 na taon ng tiyaga ang kinailangan, pero sulit ang resulta dahil anihin na nila ang bunga ng kanilang pagsisika. Ayon sa inaasahan kay Glory, kahit maaga pa lang ng umaga, marami na ang dumating dahil sa pagbukas ng server 1-0, pumunta siya sa smoking area. Doon niya nakita si Sonny, na agad niyang tinamaan sa ulo, dahil naglaro siya buong gabi ng walang pahinga. Tinanong ni Shawnee kung anong level na siya, sumagot ito ng 17, hindi niya inakala na mabilis iyon sa isang gabi. Nagtaka siya kung ilan ang first kills na nakuha niya, at narinig niyang nakuha niya ito mula sa Imperial Spider at Spider Lord. Nagulat siya nang isipin na kung idagdag pa ang Midnight Cat, 3 first kills ang nakuha ng lalaki sa isang gabi, kaya naisip niyang sigurong nasa isang godlike team siya, kaya hiniling niyang mapanood siya. Napailing ang babae nang makita ang paihong Sleepy Moon mula kagabi na nagtangkang siraan si Sonny. Sinabi niyang nagtrabaho siya para sa kanila buong gabi, nawala ang huling bahagi ng kanyang pride, pero sinabi niyang hindi naman ganoon kasama. Sa huli, pinagkasunduan nilang siya ang pipiliin ng mga nahulog na items, at wala siyang magagawa. Nagulat si Shawnee na nagawa niyang maging kaaway ang kanyang nasasakupan, habang sinabi ng lalaki na pagod na siya kaya matutulog na. Natutuwa ang babae sa kanya, kaya inalok siyang kumain bago matulog, pero sinabi niyang kakain siya paggising niya. Bumalik ang lalaki sa maliit na storage room sa ikalawang palapag ng internet cave na pansamantalang kwarto niya. Napansin niya ang isang tasa sa nightstand na may nakabalot na sepilyo at toothpaste, at may kalakip na sulat sa tasa. Sinulat ni Shawnee na para iyon sa kanya, dahil wala siyang dalang gamit dito, at hindi ibabawas sa sahod niya ang halaga ng mga ito. Nagpasalamat siya sa isip sa kanyang boss na napakaalaga pala. Sa kanyakap ni Sonny ang kumot at natulog. Nang magsyam ng gabi, bumaba ang lalaki sa unang palapag at may nagtipong tao sa paligid ng key. Naisip niyang may nangyari. Nang lumapit siya,
Narinig niyang tinatawag ang pangalan niya sa speaker at binanggit ang dating account niya. Naging interesado siya kaya lumapit sa grupo para makita kung ano ang sinasabi tungkol sa kanya. Bukod sa boses ni Vetosego, narinig niya ang mga bulong tungkol sa isang mahusay na manlalaro tulad ni Sonny na nagdesisyong magretiro. 3 beses na kampiyon ng liga, 3 beses na ME, at 2 beses na Rising Star. Bilang team player, si Sonny ang sukatan ng Glory Professional League. Siya ang pamantayan na pinapangarap ng lahat ng manlalaro. Nagpapasalamat sila sa mga magagandang sandaling ibinigay ni Sonny. At ngayon nais ng manager ng koponan na magbigay ng pahayag. Dahil sa mga kamakailang paggabigo, nagba siyang magretiro ng kusa si Sonny. Pero laging handa ang Magnificent Era para sa ganitong pagkakataon. Ang kanilang pinakabagong miyembro ang tiyak na magiging susunod na God Warrior sa Professional League. Muli niyang pamumunuan ang Magnificent Era sa tuktok ng liga. Agod na ang lalaki sa balitang iyon, kaya nagpasya siyang lumabas para huminga ng sariwang hangin at maghanda sa kanyang shift sa trabaho. Nang lumabas siya, huminga siya ng usok habang biglang narinig ang isang boses ng babae na ayaw maniwala. Napansin niyang sinasabi ni Sonny na malayo pa ang kanyang karera sa pagtatapos, at hindi siya naniniwala na kusang nagbitiw siya. Tinanong niya ang kanyang boss kung umiyak ba ito. Sumigaw si Sonny na nagbibiro lang siya. Tapos tinanong kung may nararamdaman ba siya. Tumingala ang lalaki at sumagot na syempre wala. Lumabas lang siya kasi hindi na niya kaya pang pakinggan ito. Una, pinalaya siya ni Sonny, tapos tinanong kung may pampapunas siya sa mata. Nag-alok si Sonny ng isang pakete ng sigarilyo. Nang nanigarilyo ang lalaki, sinabi ng may-ari na masama ang kanyang mood kaya inutusan siyang mag-duty. Nang pumasok siya sa gusali, tinanong niya kung pwede siyang maglaro sa front desk. Sinabi ni Sonny na pwede niyang gamitin ang computer na iyon. Lahat ng kailangan niyang malaman ay nakasulat sa staff manual. At habang nagbabasa ang lalaki, inihayag ng may-ari na matutulog na siya. Inilapag niya ang notebook, isinuksok ang headphones, at ipinasok ang player card, handang pumasok sa laro para sa mga bagong pakikipagsapalaran. Nasa gitna siya ng isang gubat na daan, napapalibutan ng maraming players at NECS na nagkakaintindihan. Sa parehong sandali, tinawag siya ni Tyler ng malakas. Sinabing hinihintay siya nila, kasama ang buong night group maliban kay Monthly. Labis na nalungkot si Todd sa balitang magre-retiro si Sonny, kaya hindi siya pumunta dahil idol niya si Sonny. Sinabi ng bayani na dahil kulang sila ng isang tao, magiging mahirap patayin ang nakatagong boss ng Spider Cave kung makikita nila ito muli. Napagpasyahan niyang wala nang saysay pang pumunta doon, kaya iminungkahi na pumunta na lang sa Skeleton Graveyard. Nagkaisa ang lahat. Dumating sila sa isang lugar na napapalibutan ng mga lapida at birding ilaw na pwede ma-access sa level 15. Tinanong ni Tyler si Lord kung may kailangan siya sa dunggion na ito. Sumagot siya na kailangan niya ang Skeleton Warrior Saber. Akala ng lalaki ay walang silbi iyon dahil dekorasyon lang. Pero kung iyon ang gusto ng Grim Lord, tiyak may dahilan. Lumuhod ang buong grupo at hiningi sa dunggion ang isang nakatagong boss. Napansin ni Sonny na nahilig na sila sa pagpatay ng mga boss. Sa parehong sandali, ang kanilang mga sigaw ay nagali sa mga karaniwang skeleton na biglang bumangon mula sa lupa, umuungal ng malakas. Bago pa makapagsalita ang mga kasama tungkol sa pagdating ng mga kalaban, agad na sumugod si Sonny sa laban, hinugot ang payong at ginamit ang isang tira. Sa isang iglap, napatay niya ang 3, habang ang iba ay nakatingin lang sa kanilang leader na may tuwa. Ngunit ayaw nilang mahuli, kaya sumugod din sila sa laban. Unti-unting winasak ang mga skeleton. Napansin ni Tyler na andom ang pag-spawn ng mga kalaban, kaya tinanong kung bakit marami sila ngayon kung mahirap silang labanan. Bukod sa pag-atake, nagkaroon pa ng oras ang Grim Lord para pagalingin ang mga kasama, na nagpasalamat sa leader sa tulong. Dahil hindi gumagamit si Sonny ng voice chat at hindi makasago sa mga kasama, nakatuon siya ng husto sa laban. Ang huling skeleton ay winasak ni Lord, tinusok gamit ang payong, na nagdulot ng malakas na shockwave, kaya nanalo ang grupo. Sinimulan nilang suriin ang mga gantimpala. Natuwa dahil may nahulog na piraso ng asol na kagamitan, pero wala pa rin silang nakita na nakatagong boss. Iminungkahi ni Sonny na ulitin ang dunggion, at pumayag ang buong grupo, dahil sabik silang makita muli ang leader sa aksyon. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Tyler na ito na ang kanilang 2 beses dito, kaya dapat smooth ang paglilinis, pero na-excite siya ng maaga. Ang unang nakaramdam ng panganib ay si Grim Lord, na inutusan ang mga kasama na umatras agad. Sa parehong sandali, sumabog ang lupa sa harap nila. Nagtaas ng mga bato at ulap ng alikabok. Sa likod nito ay ang tunay na panganib. Lumitaw ang Dungeon Boss, isang level 20 skeleton warrior na buong buo ang suot na kalasag na may kalawang. Natakot agad ang 3 lalaki at tumakbo na sumigaw papunta sa kanilang leader, na nanatiling kalmado. Lumabas ang system notification na nagsasabing pumasok sila sa pahingahan ng skeleton warrior. Natutuwa si Sonny na lumitaw na ang nakatagong boss. Kahit na pagkatapos ng 2 pagtatangka, ay wala siyang pag-asa na makita ito. Lumitaw si Sonny sa likod niya, may suot na maskara, at sinabi na hindi niya akalain na magre-retiro si Sonny. Nataranta ang lalaki, sinabi sa boss na hating gabi na, at hindi lang siya gising, naglalakad pa na may maskara na parang nagpapanggap na multo. Habang umupo ang babae sa malapit na computer, narinig ni Tyler ang boses ng babae sa chatroom, tapos tinanong si Lord kung girlfriend niya iyon. Sinabi ni Sonny na siya iyon dahil sobrang taas ng ipinakita niya, kaya nang nagkaproblema si Ara, siya ang unang pinalayas. Palagi niyang sinusubaybayan ang koponang ito sa kanilang mga laban, pero pakiramdam niya, hindi na kasing lakas ni Sonny ngayon tulad ng dati. Lalong tumitindi ang profesional na liga. Puno na ito ng malalakas na manlalaro. Tinanong niya ang lalaki kung nakikinig ba siya, pero kalmado lang na hiningi ni Sonny na tulungan siyang maghanap ng gabay. Umupo si Xiaomi nang nakasandal sa upuan,
Tinanong kung anong klaseng gabay ang gusto niya. Sagot ng lalaki, kailangan niya ng gabay para sa Skeleton Warrior. Nang marinig ito, nanlumo ang babae. Nakatingin sa kanya na parang subordinete. Malakas niyang tanong kung bakit hindi niya binasa ang gabay bago pumasok sa laban sa boss. Pero walang sagot ang lalaki. Sabi ni Sonny, nakalimutan nilang panoorin ang gabay, at tinanggal ni Shawnee ang maskara. Tinanong kung aling boss ang pinag-usapan. Sagot ng lalaki, kailangan niyang malaman kung paano mapapatalsik ang espada mula sa boss, na may 100% na tiyansa. Hindi maintindihan ng babae kung para saan niya iyon kailangan. Sa huli, isa lang siyang alahas, kaya walang partikular na naghahanap sa kanya. Pero bigla niyang nakita ang gabay na isinulat mismo ni Sonny. Malinaw na tagahanga siya ni Sonny, kaya alam niya ito. Interesado ang lalaki kung ilang beses kailangang tamaan ang sinturon. Sagot ni Shawnee, 24 na beses. May larawan pa ng lugar na dapat tamaan. Hiningi ni Sonny na palakihin ito para makita niya. Sabi ng babae, nagsusumikap ang boss na tulungan siya. Pero mabilis lang siyang tumingin at nagpasalamat. Agad na sumigaw si Dah na pinaghirapan niya ang paghahanap. Tapos tinanong kung pwede ng mas seryosong atensyon. Habang nakatayo ang lalaki na Yeke, tinatawag siya ng buong koponan dahil kung hindi siya babalik agad, wala nang gabay ang makakatulong sa kanila. Naabot na nila ang kanilang hangganan dahil pumasok na ang boss sa attack mode. At napakahirap depensahan ang halimaw na iyon. Bigla nilang napansin na may gumagamit ng treatment kay Tyler. Hinala nilang bumalik na ang Grim Lord. Nakatayo ang